Wala nang mas nakakakilabot pa kaysa sa katahimikan ngang isang gubat na nagtatago ngang isang madilim at karumal-dumal na sikreto. Oktubre 16, taong 1980. Katanghaliang tapat, ngunit ang ihip ngang hangin sa kabundukan ng Bongcheondong ay nanunuot sa buto. Isang ordinaryong manggagawa sa isang taniman ang inutusang maglinis ngem galigaw na damo malapit sa isang lumang bakot na alambre. Sa pagitan ngam gumagapang na baging at matataas na talahib, may napansin siyang isang kakaibang hugis. Lumapit siya, inakala niyang isa lamang itong itinapong sako o sirang kagamitan. Ngunit nang hawiin niya ang masanga at dahon, tumambat sa kanya ang isang bangungot na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Isang katawan na tao, walang ulo, walang manggabraso, at walang manggabinti. Isang putol na katawan na tila ba itinapon na parang basurang walang halaga. Nanginginig ang buong pagkataong manggagawa, halos hindi siya makahinga sa tindi ang takot ng patakbo siyang bumaba ang bundok upang tumawag ang pulisya. Ang balita ay kumalat na parang mapanirang apoy. Dumaksa ang mga investigador, pinalibutan ng dilaw na laso ang buong kakahuyan upang protektahan ang lugar ng krimen. Nang suriin nga maeksperto ang bangkay, nakita nila ang tindingang galit at put ng salarin. May 2 malalalim na saksak sa bahagingang lig at 3 sa tagiliran. Ginamitan itong isang napakatulis na patalim. At ang pamamaraan ngang pagputol sa mga paa at kamay? Hindi ito ginawa ng madalian. Ginamitan itong lagaring bakal. Napakalinis, napakadetalyado. Hindi ito gawa ngang isang pangkaraniwang magnanakaw o kriminal. Ito ay gawa ngang isang taong may malamig na dugo. Isang taong planado ang bawat galaw upang siguraduhing hindi makikilala ang biktima. Ang kawalan ng ulo at mga kamay ay isang malinaw na mensahe. Walang mukha, walang fingerprint. Ang tanging alam lang nila, ang biktima ay isang babae at may type B na dugo. Dahil sa malamig na panahon sa bundok, hindi pa gaanong naagnas ang katawan, na nagpapahiwatik na hindi pa nagtatagal nang siya ay pinaslang. Ngunit bukod doon, blanko ang mga pulis. Parang isang multo ang gumawang krimen, lumitaw mula sa dilim at naglaho ng walang iniwan na bakas. Sa mga panahong iyon, ang ganitong klaseng pagpatay at pagkatay sa katawan ng tao ay hindi pangkaraniwan. Nang mabalitaan ito nga mga pahayagan at radyo, nakagulo ang buong bansa. Araw-araw ay may bagong balita, araw-araw ay may bagong haka-haka ang mga tao. Naging napakabigat ng panggigipit sa mga balikat ng mga pulis. Kailangan nilang mahuli ang demonyong gumawa nito bago pa ito makapambiktima muli. Dahil sa desperasyon, ginalugat ng daan-daang pulis ang buong paligid ng bundok at ang mga kalapit na lugar. Sinuyot nila ang bawat sulok, bawat eskinita, bawat pinagtatayuan ng mga bagong bahay. Hanggang sa may natakpuan silang isang maliit ngunit napakahalagang pahiwatik malapit sa isang tambakan ngam, mga materyales sa paggawa ngang bahay. 2 klase ng diaryo na may bahit ng natuyong dugo at ilang piraso ng makapal na plastik na ginamit pang balot. Nang suriin ang mga duguan na diaryo, napansin ng mga investigador na ang isa ay isang tanyak na pahayagan at ang isa ay isang diaryo na pambata. Sino ang mamatay tao na nagbabasa ng diaryo ng bata? Bukod pa rito, may mga linyang maingat na nakamarka sa ilalim ng mga balita gamit ang isang kulay na panulat. Ang mga linyang ito ay nagpapakita na ang salarin ay isang taong mapanuri, maingat, at malamang ay may mataas na antas ng pinag-aralan. At ang presensya ng pambatang diaryo ay nagbigay sa kanila ng isang nakakagimbal na hinuha. Ang walang awang pumatay at kumati sa babaeng ito ay posibleng isang ama. Isang taong may maliit na anak sa kanyang tahanan, ngunit kahit may mga diaryong ito, nanatiling bulag ang pulisya sa tunay na pagkakakilanlan ng biktima. Wala pa ring naghahanap sa kanya. Lumipas ang mga araw, naging linggo, nagsimula ng mawalan ng pag-asa ang mga investigador. Hanggang sa sumapit ang 18 araw, mula nang matakpuan ang putol na katawan. Isang babae ang biglang pumasok sa himpilan ngang pulisya. Nanginginig ang kanyang makamay. Namumutla ang kanyang mukha na tila nakakita ngang isang aparisyon. Humihikbi siyang lumapit sa isang investigador. Yung kapatid ko. Wika niya habang patuloy na umaagos ang mga luha.
Ilang araw na siyang nawawala. Hindi siya umuwi, at kagabi, napanaginipan ko siya. Nakatayo siya sa paanan ng aking kama, magulo ang buhok, duguan ang buong katawan. Umiyak siya at pilit na sinasabi, "Ate, tulungan mo ako." Kinilabutan ang mga pulis sa kwento ngang babae. Ngunit ang sumunod na revelasyon mula sa kanyang mga labi ang tuluyang magpapabago sa ihip ng hangin. Ibinunyang ng babae kung sino ang kasama ngang kanyang kapatid bago ito nawala. Isang lalaking kilala sa pagiging marahas. Isang lalaking may itinatagong nakaraan. Sino ang taong ito na nakukunwaring walang alam habang ang kanyang karelasyon ay nawawala? At anong nakakapanindig balahip na lihim ang matutuklasan ng mapulis sa lupkang mismong silitulugan nito? Sino nga ba ang lalaking ito na pinaghihinalaan ng mismong pamilya ng biktima? Upang maintindihan ang lalim at talim ng trahedyang ito, kailangan nating silipin ang mapait na kasaysayan ng buhay ngang biktimang tatawagin nating Park. Si Park ay hindi estranghero sa pihati at pagkabiho. Isang babaeng palaging sinusubok ng tadhana, umibig siya at nasaktan hindi lang minsan, kundi nang paulit-ulit bago niya, nakilala ang lalaking tatapos sa kanyang buhay. Ang kanyang unang pagsasama ay nauwi sa isang napakapait na hiwalayan. Dala ang kanilang kaisa-isang anak na lalaki. Tuluyang umalis ang kanyang unang asawa at naiwan si Park na nag-isa sa gitnang mundo. Ngunit tulad ng sinumang naghahangat ng pagmamahal at buong pamilya, sumugal siyang muli. Nagpakasal siya sa kanyang pangalawang asawa, at sa pagkakataong ito, nabiyayaan silang isang anak na babae. Inakala niyang ito na ang simula ngang isang tahimik at mayos na buhay, ngunit muli siyang pinakaitan ngang tadhana. Ang kanyang pangalawang asawa ay nasangkot sa isang seryosong krimen at hinatulang makulong, naiwan na naman si Park. Ngayon, may bitbit na siyang isang musmos na anak na kailangan niyang buhayin at itaguyod mag-isa. Upang mabuhay sa isang mundong walang awang lumalamon sa mga mahihina, naktayo siya ngang isang maliit na tindahan ng serbesa o pub. Dito, sa gitna na ingay na mga lasing, amoy na alak, at usok na sigarilyo gabi-gabi, nakilala niya si Lee. Si Lee ay hindi isang pangkaraniwang tambay. Noong mga panahong iyon, siya ay isang kagalang-galang na empleyado ng pamahalaan, nagtatrabaho sa isang lokal na munisipyo. Sa paningin ni Park, napagod na sa mapasakit ng buhay, si Lee ay isang matibay na sandalan. Isang lalaking may magandang hanapbuhay, may mayos na katayuan sa lipunan, at tila kayang magbigay ng proteksyon. Nahulog ang loop niya rito. Hindi naglaon. Sa kabila ng katotohanang may sariling asawa at mga anak na iniwan si Lee, pinili nilang magsama sa isang bubong. Inakala ni Park na nakahanap na siya ng kakampi. Ngunit ang kasinungalingan at pagtataksil ay palaging naniningil ngang malaki. Nang matuklasan ng manakakatas sa munisipyo ang bawal na relasyon ni Lee kay Park, siya ay walang awang sinibak sa pwesto. Nawalan siyang trabaho, nawalan gangal, at tuluyang tinalikuran ngang lipunang ginagalawan niya. Gamit ang kanyang nakuha na separation pay o pera mula sa pagtatrabaho, sinubukan ni Lee na magtayo ngang isang negosyo, isang maliit na pagawaan ng nga signboard. Ngunit dahil walang sapat na kaalaman at tiyaga, wala pang 7 buwan ay nalugi ito at tuluyang naksara. Dito na nagsimulang makbago ang ihip ngang hangin sa lupkang kanilang tahanan. Ang dating kagalang-galang na empleyadong gobyerno ay naging isang palamunin. Si Park na lamang ang nagtataguyod sa kanilang dalawa, kumakayot gabi-gabi sa pub, habang si Lee ay nananatili sa bahay. Lumalaki ang ulo at lalong umiikli ang pasensya. Ang pag-ibig at proteksyon na inasahan ni Park ay mabilis na napalitan ng matinding takot. Naging napakarahas ni Lee. Madalas itong nananakit. Binubugbog at sinasampal si Park sa tuwing mag-init ang ulo nito dahil sa kawalan ng pera. May mga pagkakataon pa raw, ayon sa sumbong ni Park sa kanyang kapatid bago ito nawala, na tinututukan siya ni Lingan patalim sa lig, nagbabantang tatapusin ang buhay niya kung magtatangka siyang lumaban o umalis. Hawak ang mga impormasyong ito mula sa kapatid na nakapanaginip, muling nag-alap ang dugo ngang investigador. Mula sa isang malamig at blangkong kasong isang putol na katawan sa bundok, mayroon na silang isang malinaw at buhay na direksyon.
Ngunit alam ngam nga pulis na hindi sila maaring sumugot at mang-aresto nang walang matibay na ebidensya. Ang pagputol sa katawan gamit ang lagari at pagtago sa pagkakakilanlan ng biktima ay nagpapakita na kung sili nga ang pumatay, isa siyang napakatalino, kalmado, at maingat na kriminal. Kailangan nilang maging mas tuso kaysa sa kanya. Nagsimula ang pulisya sa isang palihim at maingat na investigasyon. Hindi nila kinumprenta si Lee ng diretsahan. Sa halip, kinausap nila ang mataong nasa paligid nito. Nag-ikot ang mga nakasibilyang pulis sa mga eskinita ng Bongcheondong, nagtatanong-tanong ng patago sa mga tindera at mga dumadaan. Hanggang sa makapulot sila ang isa pang, mahalagang piraso ang palaisipan mula sa isang mekaniko na may-ari ang talir malapit sa bahay ni Lee at Park. Ayon sa mekaniko, madalas siyang umiinom sa isang maliit na karinderya sa kanto matapos ang buong araw na pag-ayos ang sasakyan. Isang gabi, habang nagpapahinga, narinig niya ang usapan ng ilang makapitbahay sa kabilang mesa. Pinag-uusapan nila ang isang napakalaking eskandalo at peg-away sa pagitan ni Lee at Park. Isang away na umabot sa malalakas na sigawan, alitan, at muntik ng humantong sa patayan kung hindi lang mabilis na umawat ang mga nakarinig na kapitbahay. At ang pinaka-nakakakilabot na detalye sa kwento ng mekaniko? Kinabukasan matapos ang matinding gabing iyon, bigla na lang naglaho na parang bula si Park. Wala nang nakakita sa kanya. Wala siyang paalam sa kahit kanino. Nang palihim na kumpirmahin ito ngam, nga pulis sa may-ari ng karinderya, at sa mga mismong kapitbahay, nagtukma ang lahat ng kwento. Nakaroon ng malaking komprontasyon, at kinabukasan, nakakabinging katahimikan. Habang papalapit ang mga pulis sa katotohanan, sinuri nila ang bawat aspetong buhay ni Park bago ito mawala. Kinausap nila ang kanyang unang asawa upang alamin kung may kinalaman ito o kung nakatanggap ito ang banta. Kinausap din nila ang isang monghe sa isang kalapit na templo, na madalas puntahan ni Park tuwing siya ay may matinding pinagdadaanan at humihingingang gabay espiritual. Ayon sa monghe, palaging umiyak at dumadaing si Park tungkol sa malalang pang-abuso ni Lee. Ngunit may isa pang ibinunyak ang monghe. Malapit na raw lumabas ng kulungan ang pangalawang asawa ni Park, ang amangang kanyang anak na babae. Dahil hindi na matagalan ni Park ang pananakit ng palamuning si Lee, nakapagdesisyon na itong palayasin ang lalaki upang bigyan ng puwang ang pagbabalik ng kanyang tunay na asawa. Gusto na niyang buuin muli ang pamilya nila kasama ang kanyang anak. Isang motibo. Isang napakalinaw at napakatibay na motibo upang magdilim ang paningin ng isang lalaking nag-aakalang pagmamay-ari niya ang babae. Ngunit ang pinakamabigat at pinakamasalang desisyon na kailangang gawin nga, mga investigador ay ang pagkuha ng testimonya sa isang taong naiwan sa madilim na bahay na iyon. Ang 10 taong gulang na anak na babae ni Park. Isang inosenteng bata na hanggang ngayon ay umasang babalik pa ang kanyang ina. At kasalukuyang namumuhay sa iisang bubong kasama ang halimaw na posibleng pumatay rito. Naging napakaingat ng pulis. Hindi nila maaring biglain o takutin ang bata. Sa isang malumanay at maingat na pag-usap ng walang presensya ni Lee, tinanong nila ang bata kung ano ang eksaktong natatandaan niya nung mga araw bago tuluyang nawala ang kanyang ina. Ang mga inosenteng salitang lumabas sa bibig NG Musmos na bata ang tuluyang nagpatihil sa ikot NG Mundo MAK investigador. Ayon sa bata, madaling araw daw ng Oktubre 15, bandang alas 5 ng umaga, nagising siya mula sa malalim na pagkakatulog. Pagtingin niya sa kanyang tabi, wala ang kanyang ina, wala rin ang kanyang titoli. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa ibabaw ng mesa, may napansin siyang isang maliit na piraso ng papel, isang mensahe na iniwan ng lalaki para sa kanya. Nakasulat, Don. Huwag kang mag-alala. Lalabas lang ako saglit para hanapin ang mama mo. Nahintay ang bata sa loob ng malamig na bahay. Lumipas ang ilang sandali, narinig niya ang kaluskos sa labas at ang pagbukas ng pinto, dumating si Lee. Ngunit hindi nito kasama ang kanyang ina. Imbes na ina ang kasama nitong umuwi, pumasok ang lalaki na pawis, humahangos ang hininga, at may karga-kargang isang napakalaking backpack sa kanyang likuran.
Bakit lalabas ang isang lalaki ng alas 5 madaling araw para mahanap ng nawawalang asawa sa kabundukan at uwi ng may dalang napakalaking bag na walang laman? Ano ang bigat na laman ng backpack na iyon bago siya lumabas ngang bahay? At anong lagim ang natuklasan ng mapulis ng sa wakas, hawak ang search warrant? Ay, pasukin nila ang mismong tahanan ng salarin? Hawak ang opisyal na kasulatan mula sa hukuman. Sa pilitang pinasok ng mga autoridad ang malamig at tahimik na tahanan ni Lee at Park. Sa labas, pilit na nakukunwari si Lee na siya ay isang nag-alalang asawa na umaasang makakahanap ng pahiwatik kung saan nagtungo ang kanyang nawawalang kinakasama. Ngunit sa bawat hakbangang nga investigador sa loob ng bahay, ramdam ang pamumuongang tensyon sa hangin. Hinaluhok nila ang bawat aparador, bawat ilalim ng kama, at bawat sulok ng masikip na silit. Hanggang sa matakpuan ngang isang pulis ang isang tila pangkaraniwang bagay na nagpatigil sa lahat. Sa ibabaw ngang isang lumang mesa sa gilid ng kwarto, naroon ang isang salansan ng malumang diaryo. Nang buklatin nila ito, tumambat ang pahayagang Jongang Ilbo. At sa mismong tabi nito, nakapatong ang isang kulay na panulat na ginagamit pang marka. Eksaktong-eksakto ang kulay. Eksaktong-eksakto ang pagkakaguhit sa ilalim ng mga balita na natakpuan sa mga diaryong nakabalot sa putol na katawan sa bundok. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa labinga hepeng pulisya. Huli na ang daga sa kanyang sariling bitag. Ngunit hindi sila tumigil doon. Kailangan nila ng ebidensyang mas matibay pa sa diaryo. Pumasok ang pangkat ng ma-eksperto sa siyensya ng krimen. Maingat nilang sinuri ang bawat pulgadang bahay gamit ang mga espesyal na ilaw at kemikal. Nang itutok nila ang kanilang kagamitan sa pintuang gawa sa aluminyo malapit sa labasan, nakita nila ang isang bagay na pilit na nilinis at itinago ngang salarin, menggatalsik ngang natuyong dugo. Napakalilit. Halos hindi makitang karaniwang mata, ngunit sapat na upang magsalita ang katotohanan. Agad itong dinala sa laboratorio, at hindi nagtagal, lumabas ang resulta, ang dugo sa pinto ay may Type B. Dugong babaeng naknangalang Park. Pagsapit ngang 18 ng Nobyembre, tanghaling tapat, kinasuhan at formal na inaresto si Li Huahaeng. Mula sa pagiging isang mapagmataas na dating empleyado ng gobyerno, kinalatkat siya palabas ngang kanyang bahay patungo sa himpilan ng pulisya. Ngunit hindi naging madali ang pag-amin. Umupo si Lee sa malamig na silyan ng investigasyon at buong tapang na itinanggi ang lahat ng paratang. Sa loob ng 10 mahahabang oras, nakipagtagisan siya ng talino at tibay ng sikmura sa mga pulis. Mahinahon siyang sumasagot, nagpapaliwanag, at nag-imbentong makwento. Isang halimov na nakukubli sa anyong isang kalmadong lalaki. Ngunit nang ibagsak ng hepe sa kanyang harapan ang duguang diaryo, ang kulay na panulat, at ang resulta ang pagsusuri sa dugo na nakuha sa mismong pintong kanyang bahay, unti-unting namutla ang dating matapang na mukha. Gumuho ang kanyang depensa, napayuko siya, at sa isang nanginginig na tinig, sinimulan niyang isalaysay ang bangungot noong 14 ng Oktubre. Ayon sa kanyang salaysay, umagangang araw na iyon nang tapusin ni Park ang lahat sa kanila. Malamig ang boses ngang, babae nang sabihin nitong, umalis ka na sa pamamahay ko. Malapit na raw makalaya ang kanyang tunay na asawa at nais niyang buuin muli ang kanyang pamilya. Wala nang puwang sili sa buhay nila. Para kay Lee, na nawala ng dangal, nawala ng trabaho, at nabubuhay na lamang bilang palamunin na pilit nag-aral ngang pagbabasangang kapalaran o panghuhula upang makapera, ang mga salitang iyon ay isang matinding sampal sa kanyang pagkalalaki. Nakmakaawa siya. Sinabi niyang bigyan pa siya ngang panahon kahit hanggang sa matapos lang niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit sarado na ang isip ni Park. Pilit siyang pinapalayas nito dahil sa pinahalong hiya, matinding galit, at nawala sa sariling katiniwan si Lee. Sumipas siya ng napakalakas. Isang sipa na tumama sa sikmura ni Park na naging dahilan upang tumilapon ang babae at tuluyang mawalan ng malay. Nakahandusay sa sahig ang babaeng tumulong at kumupkop sa kanya. Imbes na tulungan o dalhin sa ospital, naglakat si Lee patungo sa kusina. Kinuha niya ang isang napakatulis na kutsilyo na may habang 25 sentimetro. Bumalik siya sa walang malay na biktima,
At walang kaabok-abok na ibinaon ang patalim sa lig at tagiliran nito. Umagos ang dugo sa buong sahig, patay na si Park. Ngunit para kay Lee, hindi pa rito natatapos ang kanyang gawin. Upang hindi siya makulong at upang hindi makilala ang bangkay, kinuha niya ang kutsilyo at isang lagaring bakal. Sa loob ng tahimik na bahay, habang natutulog sa kabilang kwarto ang inosenteng anak ng biktima, sinimulan ni Lee ang isang karumal-dumal na ritual ngang pakatay. Isa-isa niyang hiniwa, nilagari, at pinahiwalay ang mga bahagi ngang katawan ng babaeng minsan niyang inibig. Binalot niya ang bawat piraso sa mga diaryong maingat niyang binabasa, isinilit sa matitibay na plastik, at itinago pansamantala sa ibabaw ngang isang mataas na aparador sa loob mismo ngang kwarto. Nang sumapit ang dilim, isinilit niya ang duguang katawan sa kanyang malaking backpack. Handa na siyang maglakad sa ilalim ng buwan upang itago ang kanyang kasalanan. Ngunit paano niya nagawang pahiwa-hiwalayin ang malabis sa iba't ibang panik ngang lungsot ng walang nakakapansin? At nasaan ang ulo at mga kamay ngang biktima na hanggang ngayon ay nakukubli sa dilim? Ang gabi ay palaging nagiging tahimik na kakampingam gataong may maitim na budi. Matapos tapusin ang buhay ngang babaeng minsan ay kumupkop at nagpakain sa kanya, sinimulan ni Lee Hua-haeng ang isang nakakakilabot na paglalakbay sa ilalim ngang mabituin. Ang kanyang layunin, burahin sa ibabaw ngang mundo ang lahat ng bakas ni Park, na parang hindi ito kailanman nabuhay. 14 ng Oktubre, bandang 10:00 gabi. Binitbit niya ang pinakamabigat na piraso ang katawan na walang ulo, walang mabraso, at walang mabinti. Isinilit niya ito sa isang malaking backpack. Ramdam ang bigat ng malamig na laman, naglakat siya ng palihim patungo sa madilim na bahagi ng bundok guwanak. Nakarating siya sa isang inabandunang taniman na napapaligiran ng bakot na alambre. Doon, sa ilalim ng gumagapang na baging, walang awang inihagis ni Lee ang katawan. Ito ang mismong piraso na matatakpuan ngang isang manggagawa makalipas ang 2 araw, na magiging mitsangang malawakang investigasyon ng pulisya. Ngunit hindi pa siya tapos. Kinabukasan, 15 ng Oktubre, bandang 4:00 ngang madaling araw, muli siyang lumabas ng bahay. Bit-bit naman niya ngayon ang magabinti ng biktima. Nilakat niya ang tahimik na kalsada at itinapon ang mangga ito sa isang magubat na bahagi sa likod ng tirahan ng mga sundalo sa Bongsyondong. Pagsapit ng gabi, dakong 9:40, binalot niya ng mahigpit ang mga braso gamit ang makapal na itim na plastik. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtago sa bundok. Naglakad siya sa gitna na sibilisasyon, sa mismong harap ngang isang kilalang bangko. Sa ilalim nga ilawng kalsada, inihulok niya ang 2 braso sa makahiwalay na kariton ng mga basurero. Wala man lang nakapansin. Walang nahinala na ang kalmadong lalaking nagtatapon ng basura ay nakakalat na pala ng mabahagi ng tao. Ngunit ang pinakanakakapanindig balahib sa lahat ng kanyang ginawa ay kung paano niya itinago ang ulo. 16 ng Oktubre, isinilit niya ang duguang ulo ni Park sa kanyang bag. Lumabas siya ngang eskinita at pumarangang isang pampasaherong taksi. Umupo siya sa likuran, kalmado, nakikipag-usap marahil sa driver, habang sa kanyang tabi ay nakapatong ang bag na naglalaman ng ulo ngang kanyang kinakasama. Pagbaba niya sa lugar ngang Dairimdong, walang pag-aalinlangang inihagis niya ang bag sa loob ng isang malaking truck na humahakot ng basura. Dahil sa walang awang pamamaraang ito, naging imposible para sa pulisya na mabuo muli ang katawan ni Park. Nahanap nila ang mga binti sa tulong ng walang tigil na paghahaluhog, ngunit ang ulo at mga kamay, tuluyan na itong nilamon na mga makina ng basura sa siyudad. Marahil ay nadurog, naging abo sa mga sunugan, o natabunan ng napakalalim sa ilalim ng mga naglalakihang tambakan ng basura. Hanggang sa huli, pinakaitan ni Lee ang biktima ng karapatang makaroon ng isang buo at mayos na libing. 13 ng Abril, taong 1990, humarap ang halimaw sa husgadong Seoul. Dahil sa tinding krimen, sa kalupitan ng pagpatay, at sa walang awang paglapastangan, sa bangkay para lamang pagtakpan ang kanyang kasalanan, walang pag-alinlangang ibinabangang hukom ang pinakamabigat na sentensya, parusang kamatayan. Ngunit dito bumabalot ang isa pang malaking misteryo na nagpapabagabag sa isipan ng marami. Sa kabilang hatol na bitay, hindi malinaw kung naipatupat nga ba ang parusang ito.
Nang suriin ngam ga mananaliksik at mamamahayag ang mga opisyal na talaan na mga binitay na kriminal ng mga sumunod na dekada. At maging ang listahan ng mga presong kasalukuyang nasa death row sa bansa. Walang pangalang liwahaeng na lumitaw. Namatay ba siya ng tahimik sa loob ng malamig na selda dahil sa sakit? O ginamit niya ang kanyang talino upang makakuha ng awa mula sa mataas na hukuman, na nakpababa ngang sentensya tungo sa habang buhay na pagkakakulong? Hanggang ngayon, walang nakakatiyak kung humihinga pa ba ang lalaking ito. Isang napakapait at malagim na kapalaran para kay Park. Isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahanap ng kapayapaan at pagmamahal matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa buhay. Nagtrabaho siya ng marangal, bumuhay ng anak na mag-isa, at nagtiwala sa maling tao. Kung hindi dahil sa isang nakakakilabot na panaginip, kung hindi dumalaw ang kanyang duguang kaluluwa sa kanyang kapatid upang umiyak at humingi ng tulong, marahil ay tuluyan ng nabaon sa limot ang kasong ito. Marahil ay patuloy na nabubuhay sili bilang isang malayang tao na kukunwaring inosente. Nakakulong man ang salarin at lumipas man ang maraming dekada, nananatiling bukas ang isang madilim na katanungan na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng Bongsyondong. Kung totoo na hanggang ngayon ay hindi kailanman natakpuan ang ulo at mga kamay ni Park sa makatambakan ga basura. Nasaan ang nga ito? Posible kayang hindi ito itinapon sa trak ng basura at sa ilalim na mga kalsadang araw-araw nating tinatahak ay nakabaon pa rin ang mga huling piraso ng biktima, tahimik na nakihintay na mahukay.